Amen. Tayo po lahat ay minsan matumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Let's continue to declare our identity in Christ. Hallelujah. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. Sabi mo sa katabi mo, maganda sinimulan ni Lord sa buhay mo. Okay, amen, hallelujah. Kung tayo hindi po tayo natatapos sa mga kapaplano po natin, ang Diyos tatapusin ang plano niya sa buhay mo. Amen? Okay, in Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. Sige, sabi mo sa katabi mo, untouchable ka pala, kapatid. Okay, hindi ka po pwedeng kantiin ng kaaway, amen? Without the permission of God. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, once again, Lord God, honor the declaration of your people. And I pray, Lord God, na ako po'y nakikisa sa kanila pong mga panalangin, panananiwala, pinananampalatayanan, na ito po'y mangyayari po sa kanila sa taong ito, Lord God. And Lord, we even pray, Lord God, for all the declarations that we have written during the New Year. At lahat po ng mga naririto, Panginoon, sa envelope na ito po'y aming po pinananampalatayanan na magaganap, Lord God, this year, O Lord. Hallelujah. At kami po'y naniniwala, Panginoon, na ang buhay po ng bawat isa ay patuloy yung pagpapalain para po maging pagpapala sa mas marami pa po mga tao. Father God, gamitin mo lamang ako as your mouthpiece, as an instrument of your message tonight. At naway, Panginoon, lumalis kami sa lugar na ito, Lord God, hallelujah, na hindi na katulad ng dati. Father God, we thank you, Lord God. Prepare our hearts, O God, as we receive your word. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige po, malakpakan mo natin isa pa si Lord. Hallelujah, and we can be seated in the presence of God. Okay, alam niyo po, we are in the love na napakahalaga po pag-usapan po natin palagi ang pag-ibig. Bakit po? Kasi po ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po tayo po pwede pong maging kapamilya po ng Diyos nang hindi po tayo umiibig. Kaya po napakahalaga na tayo po ay maging maibiging mga tao. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, alam mo, love kita kahit na ganyan ka. Okay. Amen. Hallelujah. Of course, we have to be patient with one another. Kinakailangan ay matutunan po nating mahalin. We have all our differences. Meron po tayong pagkakaiba. Hindi po tayo pare-pare. Hindi po tayo magkakamuka. Magkakaiba po ang ating po ugali. Magkakaiba po ang ating pong brought up. Magkakaiba po ang ating po mga napag-aralan. And as we continue to walk with God, ay patuloy po tayong natututo. Patuloy po tayong nagkakaroon ng kaalaman patungkol pa sa Diyos at patungkol po sa Kanya pong pag-ibig. Alam niyo po, in 1 Corinthians 13:13, sabi po doon, the greatest of this is love. There comes faith, hope, and love, but the greatest is love. Okay? Kaya po, napakahalaga na magkaroon po tayo ng pananampalataya, magkaroon po tayo ng pag-asa, pero mas higit na mahalaga na magkaroon po tayo ng pag-ibig. Alam niyo po, the world needs the world needs more than anything. Ano niyo po, ang higit na kailangan ng mundong ito ay walang iba kundi pag-ibig. Kasi po, kung meron po pag-ibig, if there is love, there will be no more war. Wala na pong gera. Okay? If there is love, there will be no more hunger. Wala na pong magugutom. Di po ba? If there is love, there will be no more poverty. Wala na pong kahirapan. Wala na pong titira sa kalye. There will be no more homelessness.
wala na pong krimen, wala na pong rape, wala na pong mga patayan, wala na pong mga holdapan. Yung cellphone mo, pag umuwi ka, pwede mo nang ilabas at pwede ka nang tumawag. Hindi yung kung saan-saan pa hinuhugot para ikaw ay makatawag lamang. Amen? Wala na pong mga nakawan. And then love is the one ingredient that could change the world. Yun po yung napakahalaga. Kaya po ang ating pong palagi pong panalangin ay matuto po ang bawat isa po sa atin na umibig, katulad po ng pag-ibig ng ating pong Diyos. Alam niyo po sa salita pong in English word, there's only one meaning of love. Okay? But in the Greek, there are 4 types of love. Unang-una sa lahat, yung eros, love. It is a passionate love na kung saan ito po ay pag-ibig ng magkasintahan, pag-ibig ng mag-asawa. Okay? It's a love between sexes. And then the second one is storge. It's an affectionate love. This is a non-sex love. Kumbaga sana yung pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak, pag-ibig ng lola sa kanyang apo, pag-ibig ng kapatid sa kanyang pong kapatid. This is the affectionate love. And then the third one is phileo. It's the love that cherishes. Yung pag-ibig na kung saan ay pag-ibig po natin sa ating pong bansa, pag-ibig po natin sa ating pong pamilya. And then the highest form of love is agape love. So, ano yung agape love? Agape love, hindi yung maagap, okay? Agap love, okay? Kung saan ay, okay, it's just an opportunity to love. Agape love is a selfless or sacrificial love. Ito po yung pag-ibig na kung saan ay meron kang mga pagsasakripisyo. And I believe na meron na po kayong agape love. Kasi sa mga sandaling ito, kayo po yung nagbigay na po ng inyo pong sakripisyo. Iba sa inyo, gusto na matulog, pero pinilit nyo pang gumising. Hindi, magkakape ako, mag-church ako ngayon. Okay, na kahit napagod ka. Okay? Kaya po napakahalaga that we should know the meaning of agape love. Ito po yung klase po ng pag-ibig. It's a love, a person, it's loving a person, even undeserving. Yung minamahal mo yung tao. Kahit na hindi naman siya karapat-dapat na mahalin. Okay? Ewan po ba? Parang ayaw ninyo maniwala. Okay? Ito po yung klase po ng pag-ibig. Di po ba? Di ba tayo magkakakilala dito? Pero bakit po tayo natututong magmahal sa bawat sa thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, my dear. Okay, bait talaga ng mga anak ko eh. Kaya kayo, babait din kayong lahat. Okay? Amen? Praise God. Okay? Thank you din sa nagbigay. Praise the Lord. Okay? Break lang sandali. Okay. Okay. Ayan, dumanda na yung boses ko. Okay? So this is the God's kind of love that God wants us all to have. Ito po yung klase ng pag-ibig na nais ng Diyos na magkaroon po ang bawat sa po sa atin. Kaya kung hindi po nyo napapansin, palagi po natin inuulit-ulit, hindi po ba? Sabi mo, love is kind, I am patient. Talagang inaangkin po natin. Why? Because ito po ang nais ng Diyos na maging ang bawat sa po sa atin, na tayo maging mabait. Okay? Alam mo kung mabait ka na, pero nais ng Diyos, mas nalo ka pang bumait. Okay? Hindi mabait ka lang pag natutulog. Okay? Hindi mabait ka lang pag ikaw ay nag-iisa. Nais ng Panginoon na maging mabait po tayo, kahit saan man po tayo naroroon. Okay? And this is the love of God for sinners. Ito rin po yung pag-ibig po ng Diyos sa mga makasalanan. Sino po ba dito yung hindi makasalanan? Lahat po tayo dito makasalanan. Tama po? Minahal po tayo ng Diyos habang tayo noon ay makasalanan pa. While yet we were sinners, Christ died for us. And at alam niyo po, ang pag-ibig po ng Diyos ay mararanasan lamang po natin, may experience po natin kung ito po ay susuko po natin ang ating pong buhay po sa Kanya, that may experience po natin ang Kanya pong pag-ibig. Sabi po sa 1 Corinthians 13:1, though I speak with tongues of men and angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ibig sabihin, kahit nag-gifted ka, kapatid, you are the most gifted musician, you are the most gifted singer, you are the most gifted usher, na lahat ng kinakamayan mo, talagang tuwan-tuwa sa iyo. Di ba? That you are the gifted, the IT, o kaya that even me, that I could become the gifted preacher, pero mga kapatid, baliwala po ang lahat ng mga ito kung wala namang pag-ibig. Amen? Sabi, if I speak with tongues, ano pa ibig sabihin? Yung gifted siya ng speaking tongues, siya po yung nakikipag-usap na po sa anghel. Okay? Pero baliwala
Ito po ay para lamang po tayong ingay. Isa lamang po tayong ingay na, isa pong maingay na drums o maingay na instrumento pagka wala po tayong pag-ibig. Kaya po ang panalangin ko, alam niyo po, the ABCF, hindi lamang po tayo maging sikat bilang church na kung saan ay marunong kumanta. Hindi lamang tayo maging sikat bilang church na marunong magbigay ng regalo. Hindi lamang po tayo church na kung saan ay pagka-birthday ay tayo ay nasa hotel. Hindi lamang po tayo yung church na makilala na nagbebenta na masarap ang imbutido, ang longganisa, ang tinapa. Hindi po ba? Nais ko na ang panalangin ko na tayo po yung makilala bilang mga mapagmahal na mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan mo na si Lord. That we will be known for our devotion, na makilala po tayo sa ating pong devotion, sa ating pong pag-worship, sa pagpapasalamat at pananalangin sa ating pong Panginoon. And if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Okay? You may not become like a prophet like Isaiah. Hindi ka maaaring hindi ka maging katulad ng propeta na Isaiah na kung pagka nanalangin na, Lord, isara mo yung kalangitan at wag umulan ng 3 taon. Okay? At pagka nanalangin ka rin, Lord, buksan mo na Panginoon ang kalangitan at umulan na muli. Lord, we may not become like Isaiah sa ating mo pananalangin as a prophet. O kaya hindi ka naman maging katulad ni Daniel na kung saan ay marunong kang magtimpi ng pagkain. Di po ba? Si Daniel, very, very discipline sa kanya pong pagkain. Pagkain ng daan ng steak. Okay, hindi. Gulay lang ako tsaka tubig. Okay? Okay? At hindi po tulad natin, di po ba? Uy, pork belly, bring it on. Okay, hatiin na yan. Okay? Hindi po ba? Praise God. Pero si Daniel, napaka-disiplinado po siya sa pagkain. Okay? At kaya naman po, at hindi lamang po sa pagkain, maging sa pananalangin. Just imagine, he prayed 3 times a day. Okay? Kahit na ano pong season, meron mang kumakalaban po sa kanya, siya ay patuloy na nananalangin. That's why he's full of revelation. Kahit na po yung kanya pong mga sinulat, sa kanya pong aklat ay atin pa rin pong binabasa. Marami na pong natupad at marami pa rin po na hindi po natutupad. Or you may not become like Peter or John, na kung saan ay may nadaanan lang sa simbahan na lumpo. Ay, tumayo ka dyan. Tumayo at nakalakad. Hindi po ba? Praise God. Pero sabi po ng Panginoon, but God wants us all to become loving like Him. At yun ay kaya po nating gawin. Amen? Hallelujah. How? Just continue to pray. Panginoon, I want to become more loving just like you are. Okay? And then, natandaan po natin palagi mga kapatid, life minus life. Life minus love equals 0. Okay? Hindi po coke yan, 0 na naman. Okay? Yan po yung sabi ni Rick Warren. Kaya po napakahalaga, mga kapatid, ang ating pong buhay, dapat po ay namomotivate po tayo ng pag-ibig. Hindi po ng mga kung ano na pang mga bagay, hindi pera, hindi karir, hindi mga bagay na ino-offer lang ng mundong ito. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would have gained nothing. So meron pong tinatouch dito, ano po, yung pagbibigay po sa mahihirap. Okay? So napakahalaga, we have to give to the poor. Pero kung wala namang pag-ibig, ito ay baliwala. Yung iba po, meron pong religion na kung saan ay kanila pong sinusunog ang kanila pong sarili. They sacrifice their body just to catch the attention na mahalaga yung kanila pong mga pinaglalaban. But it gains nothing. Kasi po, wala pong pag-ibig. And then, I could boast about it. Pwede po natin pagmalaki ang ating po mga ginagawa sa Panginoon. Nagbigay ako ng offering, Faithful ako. Uy, faithful ako sa aking attendance. Faithful ako sa pagtugtog. Uy, ako naglinis kanina. Ako nagluto. Di po ba? Maaari po natin pagmalaki lahat ng mga bagay ito. Pero kung wala pong pag-ibig, ito po ay baliwala. Alam niyo po, there are some dangers of giving. Hindi naman po pera. Giving out of duty. Kung saan bibigay ka ng oras dahil sinabi ni Pastor, Sister Estela, ng ministry leader mo, okay? And then, giving reluctantly. Okay, yung nagbibigay ka nga, bibigay ka ng oras mo, pero reluctantly. Nabibigay ka ng talent mo, pero reluctantly. Pabago-bago ang isip mo. Wala kang consistency. And giving with an air of superiority. Ibig sabihin, nabibigay ka ng oras mo, ng talento mo, ng offering mo, pero with your superiority. Ibig sabihin, mas magaling ako dyan.
Mas marami kong binibigay kaysa sa kanila. Okay? And then giving unsacrificially. Alam niyo po, ang pagbibigay po, sometimes it requires our sacrifice. Actually po, true love requires sacrifice. Okay? Talk is cheap. Okay? Ang palagi na I love you. Pero tamad-tamad mo naman. Di ba? Wala ka namang kontribusyon sa gawain. Wala ka namang kontribusyon sa gawain ng Panginoon, wala kang kontribusyon sa lahat ng bagay. So, it's cheap. Kinakailangan po na meron po tayong binibigay na sakripisyo. We only give when it is only convenient. Bibigay ka ng oras mo, ng attention mo, pagka komportable ka lang. Okay? Ay, mag-church ako. Wala akong gagawin naman eh. Sige na nga, mag-church na nga ako. Di ba? Para hindi ako masitan itong pastor na to. Okay? Praise God. Give sacrificially. Giving is like giving, like loving is a decision. Tandaan po natin palagi na po, pag-ibig po, hindi po yan feeling. Pogi lang na in love ka na. Uy, ang ganda niya. Hindi po ba? It's not a feeling. It's a decision. Okay, kaya pagka nagpakasal ka, yung pinakasalan mo ay lakas pala maghilik. Okay? Okay, hindi ka makakatulog. Tama po? Okay, kaya po napakahalaga mga kapatid, when you love somebody, you talagang minahal mo siya because of who he or she is. Okay? Katawan po niya, hindi po palaging ganyan. Di ba? Iba po talaga po nag-gain ng weight. Okay? At tumatanda. Ang tao, yung dating nakita mo maganda, na kinis. Di ba? Kumukulubot din. Sister Estela, nakita niya, ang buhok ko dati, ang ganda. Okay? Kulot. May bangs pa. Okay? Pero alam na love niya pa rin ako. Sabi niya, mas lalo kang bumata dahil... Okay? Praise God. Ganun din mga anak ko. Talagang love na love ako ng mga anak ko eh. Okay? Mas bagay daw sa akin. Amen? Praise God. At ako may natutuwa dahil wala akong puting buhok. Okay? Tama ko? Okay, praise God. Wala ko makaunahan si Lord. Okay? Kaya po napakahalaga mga kapatid that love should be a decision. It is not a... nakadepende lamang na kung ano yung nakita mong itsura. Nakadepende, may trabaho, ang ganda trabaho niyan. Di ba? Paano kung nawala ng trabaho? Tama? So, kung if you will marry someone, hindi lamang po planuhin yung kasal, planuhin yung pagsasama. Okay? Praise God. Okay, praise God. Nakita mo dati, katawang Coca-Cola. Di ba? After 10 years, naging litro. Okay? So, tama? So, but you have decided to love. Di po ba? Okay. Alam niyo po, you will be frustrated kung aasahan mo, magkakaroon ka ng mga unrealistic expectation. Yung mga dating, sweet-sweet. Di po ba? Pagka nagsama na kayo, nawawala minsan yun. Okay? Kaya dapat ang mindset is kahit na anumang kapintasan niya, ay mamahalin mo siya. Amen? Kahit na anumang mangyari, mamahalin mo siya. Okay? Kasi po, yun po yung pinakamaganda at yun po ang inaasahan ng Panginoon sa bawat sa sa atin. Kasi ang Panginoon, ganoon din po ang pag-ibig niya po sa atin. Nung nagsisi ka, na-born again ka, nagkamali ka pa rin naman uli Pero lapag ka pa rin ni Lord, kahit na nagkamali ka. Tama po? And then love should be our greatest motivator. Hindi po pera, namomotivate ka lang pagka meron kang, ano naman sa akin yan, ano naman mapapala ko dyan. Di po ba? It's not only about money. It's not only about blessing. Okay? Ang napakahalaga po, mga kapatid, that we are pursuing the blesser, not the blessing alone. Okay? So love should be our greatest motivator. Why? Because love motivated God to save us. Ito po yung nag-motivate sa ating pong Diyos Ama sa langit na tayo ay iligtas. Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Love motivated Jesus to die for us. Hindi po yung nag-motivate sa ating Panginoong Jesus para mamatay po siya para sa bawat sa pusa. So just imagine, hindi po ba? He's God.
Andun po siya sa kalangitan. Okay? And then He came here to save us, to die for us, dahil po sa pag-ibig niya po sa atin. And then love motivated you to come here tonight. Di po ba? Love motivated you to live for Christ, na mamuhay para kay Kristo. Di ba? Dati okay lang ang buhay mo. Kung Sunday party, sige, sama ako dyan. May inuman, sige, sama ako dyan. Di po ba? Tongis, sama ako dyan. Di po ba? Pero ngayon, di ba, nagpipigil ka na? Nagkakaroon ka na ng control dahil sa pag-ibig mo sa ating Panginoon. Dati ang oras mo sa iyo lang. Ang pera mo sa iyo lang. Ang talent mo sa iyo lang. Pero ngayon, natututo ko nang i-share ang lahat ng mga bagay nito because the love motivated you to do it. Tama po? Dati, mainising kang tao. Di ba? Pagka meron kang kasama, ayaw mong meron kang nakakasalamuhan tao. Di ba? Gusto mo palagi mag-isa ka lang. Pero ngayon, natututo ka na makihalubilo. Tama? Amen? Ay, parang walang kausap ha. Tama po? Amen. Okay. So, let love continue to motivate us to serve one another. Hayaan po natin ang pag-ibig ang siyang patuloy na maging motivator po ng bawat isa sa atin. And then we talk about love is patient. Patient po ay mahaba ang pasensya. Okay? Hindi po ito biskwit, pasensya. Okay? And then, not impatient, hindi yung maikli ng pasensya mo. Ang impatient po is refusal to wait for people or developments, frequently displaying a lack of faith. Yung naiinip ka. Naiinip ka sa mga tao, sa kanila pong growth. Okay? Naiinip ka pagka, ang naman to. Di ba? Sometimes po, it's our lack of faith. And then, ano pa po yung, there's some story about the prodigal son. Yung prodigal son, alam na po natin yung story nun. Bata pa po siya, pero gusto niya, magkaroon na po siya ng mana. At, pero yung tatay niya, ang haba ng buhay, nag-exercise, uminom ng vitamins, okay? Kaya mahaba ang buhay. Okay, so sabi niya, tagal naman ng buhay nitong tatay ko. Gusto ko na makuha yung mana ko eh. Hindi po ba? Kaya kinapalan niya na yung kanyang mukha. Sabi niya, tay. Okay, kulang na lang sabihin niya, tagal mo naman mamatay. Di ba? Kulang na lang yun ang sabihin niya. Sabi niya, akin na yung mana ko. Okay? Alam niyo po, kabastusan po yun sa kanila pong kultura. Nahingi na po yung kanya pong mana, nabuhay pa yung tatay. So, well, anyway, since love na love nung tatay yung kanyang anak, binigay na yung kanyang mana. At yung anak naman, di ba? Wala namang ginawa. Yung pala, gusto lang palang mag-good time. Di ba? So, lumayo, nagpagkalayo-layo para hindi po siya makita ng kanyang tatay. At pagkatapos, ayun, inubos lahat yung kanya pong mana. Okay? So, ano po nangyari? Pagka tayo po ay impatient, pagka tayo po hindi po marunong maghintay sa mga pagpapala ng Panginoon sa ating pong buhay, tayo po ay napapariwara, tayo po ay napapahamak. Okay? And then, ano pa po? Ang kakulangan ng pasensya, si Sarah, sinabi na nga ng Lord, magkakaroon din kayo ng anak. Maghintay ka lang. Nainip. Di ba? Pinasipingan yung kanya pong alalay. Okay? And then pagkatapos naman, todo-todo naman ang kanyang selos. Tama? So, mga kapatid, so dapat tayo ay maghintay. Okay? Amen? Sa Galatians chapter 6, verse 9, so let's not get tired of doing what is good. Huwag po tayong mapagod ng paggawa ng mabuti. At just the right time, you shall reap you shall reap a harvest of blessing if you don't give up. Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't give up, kapatid. Okay, tuloy-tuloy lang ang church, tuloy-tuloy lang ang devotion. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, kung meron pang gusto mag-give up, ako gusto ko na mag-give up. Okay, just imagine, this whole week, punong-puno po tayo ng gawain. Magmula sa Sunday, and then Monday, hindi po ba? Dugtong, overnight prayer and fasting. Lunes, Martes, pinagduktong na natin. And then Wednesday, wow service. Tama? And then Thursday, fellowship sa mga ushers. And then Friday, meron naman tayong discipleship training, foundation of our faith. Yesterday, di po ba? Usually, it should be my preparation time. Pero meron pa po tayong birthday na tinan. Okay?
So, ibig sabihin mga kapatid, wala pong katapusan na gawain ng Panginoon. At minsan po nakakapagod, pero nakakatuwa po ang aking Panginoon, ang aking kalakasan. Amen? Ganun din po ang Panginoon ng bawat po sa atin dito. Siya po ang ating pong kalakasan. Siya po yung patuloy na nagmo-motivate po sa atin para po tayo kumilos, magsilbi sa Kanya. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya sabihin sa katabi mo, hindi tayo mapapagod. Okay. And then, love is kind. Okay, kindness is a commandment. Alam kong mabait ka na, pero kinakailangan mas lalo ko pang maging magpakabait. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakabait ka pang lalo. Okay? Okay? Fake it till you make it. Okay? Minsan kung parang hindi mo napipil na mabait, magbait-baitan ka muna. Okay? And then later on, masasanay ka na, mabait na pala ako. Okay? Kaya po, and then Jesus model kindness. Siya po yung modelo po natin ng kabaitan. Mabait po siya doon po sa mga may sakit, mabait po siya doon sa mga mahirap, mabait po siya doon sa mga naagrabyado, mabait po siya doon sa mga nasa tanikala ng kaaway. Okay? Mabait po siya doon sa mga nasa tanikala ng mga curses, bondage of curse, bondage of poverty. So, tulad din po, the same kindness that Jesus have shown unto each and every one of us. Tama po? Pareho lamang po. Ngayon po, naranasan po natin ang kabutihan po ng Diyos, naranasan po natin ang Kanya po pag-ibig, ipadama rin po natin sa iba. Okay? So pagpasensyahan mo na yung kasamahan mo sa trabaho. Pagpasensyahan mo na yung boss mo. Okay? Pagpasensyahan mo yung mga nakakasakay mo sa bus, kahit minsan sa umaga hindi sila naliligo. Okay? Okay, napagod na sila eh. Okay, naligo naman sila kagabi. Okay, praise God. And then your kindness, tandaan po natin palagi, Proverbs 11:17, your kindness will reward you, but your cruelty will destroy you. So napakahalaga mga kapatid, yung ating pong kabutihan ay siguradong meron kang aanihin dyan. Pagka ikaw naman ay salbahe, meron ka rin aanihin. Kaya the principle of sowing and reaping is very, very universal. Tandaan lamang po natin palagi kung ano yung tinatanim po natin sa bawat araw ng ating pong buhay. So meron po akong tips sa inyo. Sa may Ephesians chapter 4:31 verse 32, this is tips for kindness. Sabi ito, get rid of all bitterness. Ano po ba yung bitterness? Hinanakit. Okay, alisin mo na lahat ng mga hinanakit mo. Hinanakit mo sa nanay mo, hinanakit mo sa tatay mo, hinanakit mo sa kapatid mo, hinanakit sa kasama mo sa trabaho, hinanakit mo sa boss, hinanakit mo sa pastor mo. Okay, alisin po natin lahat mo ng hinanakit. And then rage, ibig sabihin yung galit, yung matinding galit, rage, anger, and then harsh words, yung mga maanghang na mga salita, okay? You're now a Christian, hindi ka na dapat nagsasalita ng mga bagay na hindi po maganda. Wala na pong nagmumurang Kristiyano. Okay? Ingatan po natin ang lahat ng mga lumalabas sa ating pong bibig because ikaw ang aani niyan. Tama? Kung maanghang ang sinasabi mo, sigurado. Di ba? Magkakaalmoranas ka. Okay? Mga sinasabi mo. Okay? Kaya po napakahalaga that we should be careful about the words that we are saying. And slander. Okay? And slander yung paninirang puri. Okay? Hayaan mo na minsan, siraan kanila, okay lang yun. Huwag ka na makipag-compete sa kanila. Okay? Kaya po napakahalaga na tayo po ay mag-ingat palagi sa ating pong salita. Instead, be kind to each other. Maging mabait po tayo, lalo-lalo na po sa pamilya po ng pananampalataya. Okay? Kaya sabi sa katabi mo, kaya ako mabait na ako sa iyo ngayon, ha? Okay? Amen? Be kind to each other. Tender-hearted, ibig sabihin, malambutang puso, and then forgiving one another just as God through Christ has forgiven us. Pagpatawad po tayo. Napakahalaga tayo po ay marunong magpatawad. Love is patient and kind. Love is not jealous. Okay? So itigil mo na yung selos mo. Di ba? Ikaw lang naman nagkagusto dyan eh. Okay? Bakit ka ba nagsiselos? Wala ka bang tiwala sa beauty mo? Wala ka bang tiwala sa kagwapuhan mo? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Wala ka bang tiwala sa Diyos? Wala ka bang tiwala sa kakayanan mo? Ang selos hindi lamang po sa asawa. Ang selos ay maaaring sa trabaho. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay patuloy lamang na magtiwala sa Diyos. Okay? Takot ka bang mawala sa iyo ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Yung wala naman po na tinanggap po natin galing sa Diyos. Okay? Alam niyo po, pag may inalis si Lord, mayroong ipapalit na mas maganda.
Amen. Pagka ini-discuss na trabaho, sigurado, mas maganda ipapalit ni Lord sa iyo. Amen. Sige, palapakan si Lord. Kaya napaka-halaga po. Ano po? And then, tandaan po natin palagi, praise God. Jealousy is sin and it is destructive. Ito po'y kasalanan at ito po'y nakakasira. Matandaan niyo po yung story po ni Abel at saka ni Cain. Okay, yung unang-unang anak po ni Adam and Eve, ng ating una pong magulang. Di po ba? Nag-offering sila pareho, pero yung isa, nagselos sa offering ng isa. Bakit inonor ni Lord ang offering ni Abel kaysa sa offering ni Cain? Hindi po niya nakita yung kanya pong pagkakamali. Nakita po niya yung pagkakamali ng Diyos. Na bakit merong favor. Hallelujah. Okay ka na? Okay. Praise God. Okay. Sige, palakpakan na si Lord. Amen. For healing Dave. Amen. Jesus name. Okay. Okay. So love is patient and kind. Love is not jealous. Love is not boastful or proud. Okay? So arrogance. Alisin po natin yung pagiging mayabang. Okay? Alam niyo po, minsan po mayabang po tayo. Okay? Hindi lang naman yung katabi mo mayabang, minsan tayo rin. Okay? Tama po. So sabihin, tayo po yung nagbabago. God is continually changing us from glory to glory. Okay? And then God doesn't answer the prayer of arrogant people. Sa Job 35 verse 12, and when they cry out, God does not answer because of their pride. Dahil po sa kanila pong pride, pagmamataas, sila po ay hindi sinagot ng Panginoon. And then, love is not rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no records of being wrong. So, ibig sabihin not rude, hindi po bastos. Meron pong ethics. Okay? Marunong magpasintabi. Marunong magrespeto. Marunong mag-chosan. Marunong mag-good morning. Marunong mag-good evening. Marunong mag-good afternoon. Okay? Not demanding. And also not demanding. Hindi po ba? Ano pong kabaliktaran po ng not rude is honoring. We should learn how to honor God and to honor everyone else. Kinakailangan po, we continually respect one another. Respeto po natin ang bawat isa. Respeto po natin yung ating pong gamit po ng iba. Okay? Alam niyo po, nung una pong punta ko dito, ay, naku, nakakatuwa. Nagbo-board lang po ako noon eh. Okay? Yung una-una punta ko. And then yung sapatos, siyempre, hindi lang naman isa ang sapatos mo, di ba? Minsan, dalawa yung sapatos mo. Pag uwi mo, wala na yung sapatos mo. Yung pala, nasa Hong Kong na. Ginamit na, hiniram ng walang paalam. Okay? So, ganoon din po sa atin. Huwag po tayong gagamit o ano mga bagay na hindi po tayo nagpapaalam. Okay? Praise God. So, pera, kinakailangan. Ganoon din. Hindi huwag mo sabihin na kinuha mo yung 1,000, sabihin mo, ay, hiramin ko lang. Okay? Sa next year ko na mabalik. Okay? Praise God. So, kailangan po tayo ay maging magalang. And then, it does not demand its own way. Hindi lahat ng tama alam mo at hindi lahat ng alam mo ay tama. Kaya wag mo ipagpilitan. Minsan tumanggap ka ng mga pagkakamali. Okay? Kaya, and then it is not irritable. Hindi madaling mairita. Alam niyo po, pagka minsan nagmamature ka na, di ba? Minsan naiirita ka doon sa medyo mabagal. Kumuha. Matuto. Tama po? Kaya sabi dito, love is not irritable. And it keeps no record of being wrong. Hindi po marunong maglista ng mga pagkakamali. Okay? Ito, nakakarami na to. Bibingo na sa akin to. Tatama na to. Okay? Kaya po nakakalungkot. Meron nga pong isang Kristiyano, ang kanya pong ginagawa, nililista niya lahat sa kanya pong notebook, ang mga offenses na ginawa ng kanyang kapwa Kristiyano. Okay? So, napakahalaga na wag po natin gawin yun. Kaya sabi sa akin mo, kaya ikaw wag lang maglista ng mali ng kapwa mo. Okay? And then, forgiveness, at tayo po'y matuloy na magpatawad. Forgiveness means that we wipe the record clean and never hold things against people. At tayo po'y patuloy po natin i-erase yung mga ginawa na po sa atin because unforgiveness blocks your blessing. Okay? Ito po'y nagiging dahilan, kaya hindi mo pa tanggap yung mga pagpapala mo. And then, it does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. So, ibig sabihin, tayo po'y matuwa pagka merong mga
umaasenso, napupromote ng mga pinagpapala ng Panginoon, tayo makituwa po sa kanila. At tayo naman din po makilungkot pagka meron po nawawala ng trabaho, tayo rin po makilungkot pagka meron pong mga dumadaan po sa mga pagsubok. Okay? So, ano po yung natutunan po natin? Love enriches everything it touches. And then, love is edifying. Ano po yung edifying? Ang pag-ibig ay nag-aangat ng tao. Nag-encourage. Nagbibigay ng mga positive comment. Okay? And then, love is enduring. Ibig po sabihin ng enduring ay, ito po ay nagpapatibay. You are enduring kung ano man yung mga sinasabi sa'yo, ano man mga ginagawa sa'yo na hindi tama, pero patuloy ko pa rin nagmamahal sa kanila. And then, children live for the temporary. Yung mga bago pa lang sa pananampalataya, niniwala po sila sa mga, they live for the temporary. But mature Christian lives for the permanent. Yun po yung palagi po nating pagtuunan, yung mga permanent things that God is giving unto us. And then love is enduring, and what it produces will endure, will endure. Faith, hope, and love go together, but it is love. Pero ang pananampalataya, ang pag-ibig ay dapat ay magkakasama. But love go together. Pero ang pag-ibig po ang siya pong para po siya magiging glue ng ating po pananampalataya at pag-aasa. So we have defined love, na alam na po natin kung ano po pag-ibig, what love is. So defining love is worthless without expressing it. Okay? Alam mo kung ano pag-ibig, pero hindi mo naman ni-express. So express po natin ito sa ating pong Diyos toward God and Christ. Paano po natin i-express ang ating pong pag-ibig po sa Diyos? By obeying His commandments. Sabi po ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Okay? Praise God. Sino po dito yung nagmamahal sa Diyos? Okay, love God commandments. And then, paano po natin ma-express ang pag-ibig po? By loving our brethren in Christ. Patuloy po nating mahalin ang ating pong mga kapatiran. Alam niyo po, it's something different. Iba po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po namin. Alam niyo po, minsan po masarap po kayong kasama. Kesa po doon sa talagang, what do you call this, biological brothers or biological sisters. Okay, mahal po natin ang ating po mga kapatid, pero the truth is, sometimes po mas masarap po kayong kasama. Okay, mas masarap po kayong makasama sa kainan. Okay. Amen. Dahil palagi kayo may gana. Okay. Amen po. And then, express love by loving our brethren in Christ. Sabi ni Lord, di ba, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. Mahalin po natin ang bawat isa tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat sa atin. Amen? Sino pa po sa inyo dito yung gusto pang maging maibigin katulad ng ating Panginoon? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Panginoon, once again, we just want to thank you. Maraming salamat dahil ikaw ay unang nagmahal, unang umibig sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat dahil patuloy mo kami tinuturuan. Hindi lamang po ng definition ng pag-ibig, kundi paano po namin maipapadama ito sa iyo at maipapadama po namin sa amin pong mga kapwa. Lord, remove from us, Lord God, ang mga bagay, Lord, hallelujah, na makakasakit sa iyo. Just want, Lord God, na maging daluyan pa ng yung pag-ibig, O Lord. Makita nawa sa aming pong buhay ang pag-ibig na nadama po namin sa inyo. Hallelujah. Lord, we just want to thank you, Lord God, for your goodness.